Sa paanan ng kabundukan ng Sierra Verde ay matatagpuan ang isang maliit na baryong napapalibutan ng luntiang kagubatan, malilinaw na batis, at malalawak na bukirin. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao rito. Karamihan ay magsasaka, mangangahoy o mangingisda. Bagamat salat sa kayamanan, sagana naman sila sa pagkakaisa at paggalang sa kalikasan. Sa isang payak na kubo sa gilid ng kagubatan nakatira ang 27 taong gulang na si Amara. Isa siyang mabait, masipag at mapagkalingang babae. Maaga siyang naulila sa mga magulang kaya natutunan niyang mabuhay ng mag-isa. Nabubuhay siya sa pagtatanim ng gulay, pag-aalaga ng ilang manok at kambing, at pagbebenta ng mga halamang gamot na siya mismo ang nangunguha sa kabundukan. Kilala si Amara sa buong baryo dahil sa kanyang kabutihan. Kapag may batang nagugutom, nagbibigay siya ng pagkain. Kapag may matandang may sakit, kusa siyang naghahanda ng halamang gamot. Hindi man siya mayaman, busilak naman ang kanyang puso. Subalit may mga taong hindi nauunawaan ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Masyado kang naaawa sa mga hayop, minsang sinabi ng kapitbahay niyang si Aling Rosa. Mas mabuti pang mag-ipon ka para sa sarili mong kinabukasan. Ngumiti lamang si Amara. Pareho lang tayong nilikha ng may kapal. Kung kaya kong tumulong, bakit hindi? Napailing si Aling Rosa ngunit wala na siyang naisagot. Isang umaga habang nababalot pa ng manipis na hamog ang kagubatan, naghanda si Amara ng kanyang basket. Maghahanap sana siya ng halamang gamot na mabenta sa palengke. Habang naglalakad siya sa makitid na daan, napansin niyang tila kakaiba ang katahimikan ng paligid. Walang huni ng mga ibon, walang maririnig kundi ang marahang pag-indayog ng mga dahon. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig siyang mahina ngunit masakit na tunog. Isang impit na huni. Huminto siya. Muli niya iyong narinig. Dahan-dahan niyang sinundan ang pinanggagalingan ng tunog hanggang makarating siya sa isang bahagi ng kagubatan na puno ng malalaking bato. Doon niya nakita ang isang napakalaking agila. Nakahandusay ito sa lupa. Duguan ang kaliwang pakpak nito. May bakas ng tali sa paa at tila matagal nang hindi nakakain. Nanlaki ang mga mata ni Amara. Naku! Lumapit siya ng dahan-dahan. Nagmulat ng mata ang agila. Agad itong nagtangkang tumayo. Ibinuka nito ang natitirang malakas na pakpak bilang pagtatanggol. Ngunit dahil sa matinding sugat ay muli itong bumagsak. Hindi natakot si Amara. Sa halip ay marahan siyang nagsalita. Huwag kang matakot. Tahimik siyang lumuhod. Hindi kita sasaktan. Nanatiling nakatingin ang agila. Punong-puno ng takot at pagdududa ang mga mata nito. Marahil ay matagal na itong nakaranas ng kalupitan ng tao. Unti-unting inilapag ni Amara ang kanyang dalang sisidlan ng tubig. Lumayo siya ng kaunti. Sige, ikaw muna. Matagal na pinagmasdan ng agila ang tubig. Makalipas ang ilang sandali ay dahan-dahan itong lumapit at uminom. Napangiti si Amara. Alam niyang nagsisimula ng mabawasan ang takot nito. Maingat niyang inilabas ang dalang telang malinis at halamang gamot. Nakikiusap ako. Hahayaan mo ba akong gamutin ka? Hindi man nakapagsalita ang agila, hindi na ito umatras. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Napapapikit ang ibon sa bawat haplos. Kitang-kita ni Amara ang lalim ng hiwa. Mukhang tinamaan ito ng bala o matulis na patibong. Napakalupit naman ng gumawa nito. Napaluha siya. Hindi niya maatim ang sinapit ng napakagandang nilalang. Mahigit 1 oras niyang nilinis ang sugat bago niya ito binalutan. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng kaunting karne at tubig. Matakaw na kumain ang agila. Halatang ilang araw na itong hindi nakakakain. Nang tangka nang umalis si Amara ay muli niyang nilingon ang agila. Hindi nito kayang lumipad. Kung iiwan niya ito roon, tiyak na magiging pagkain lamang ito ng mababangis na hayop. Nag-isip siya ng mabuti. Hindi kita maaaring iwan.
Gumawa siya ng pansamantalang kariton gamit ang mga sanga ng kawayan. Matagal bago niya naihatid ang malaking agila pa uwi sa kanyang kubo. Halos tapuan na siya ng gabi. Pagdating sa baryo ay marami ang nagulat. Amara! Ano iyang dala mo? Agila! Delikado iyan! Lumapit si Mang Tibo. Bitawan mo na yan! Baka patayin ka niyan. Ngunit umiling lamang si Amara. May sakit siya. Kailangan niya ng gamutan. Hayop lang iyan! Sigaw ng isa. Hindi! Mahinahong tugon ni Amara. Isa rin siyang buhay. Tahimik ang lahat. May ilan ang umiling, may ilan ang natawa. Ngunit walang nakapigil kay Amara. Sa likod ng kanyang kubo ay gumawa siya ng malawak na kulungan na yari sa kawayan. Hindi iyon kulungang pangbilanggo, isa iyong ligtas na lugar upang makapagpagaling ang agila. Araw-araw niya itong ginagamot, pinapakain, pinaiinom, kinakausap. Unti-unti ring nagbabago ang ugali ng ibon. Hindi na ito nanunugod, hindi na ito natatakot kapag nakikita si Amara. Sa halip ay tila hinihintay pa nito ang pagdating ng dalaga tuwing umaga. Magiging maayos ka rin. Makakalipad ka ulit. Ngumiti si Amara habang hinahaplos ang balahibo nito. Hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas ay may mga matang lihim na nagmamasid sa kanilang dalawa mula sa kailaliman ng kagubatan. May isang pangkat ng mga ilegal na mga ngaso ang matagal nang naghahanap sa agila. Hindi dahil gusto nila itong iligtas, kundi dahil isa itong napakabihirang agila na maipagbibili sa napakalaking halaga sa mga mayayamang kolektor ng maiilap na hayop. At ngayong nalaman nilang buhay pa ang agila, handa silang gawin ang lahat upang mabawi ito kahit may masaktan o may mamatay. Lumipas ang 2 linggo mula nang maiuwi ni Amara ang sugatang agila sa kanyang munting kubo. Sa bawat pagsikat ng araw ay mas lalo nitong naipapakita ang pagbuti ng kalagayan. Unti-unti nang naghihilom ang sugat sa pakpak nito at nagsisimula na rin itong makapaglakad ng maayos. Sa kabila ng laki at bangis ng anyo nito, naging maamo ito sa piling ni Amara. Tuwing umaga, bago pa man siya magtungo sa kanyang taniman, pinapakain niya ang agila ng sariwang isda at karne. Matiyagarin niyang pinapalitan ng benda nito at nilalagyan ng halamang gamot ang sugat. Hindi nagtagal, tila nasanay na ang ibon sa kanyang presensya. Kapag naririnig nito ang yabag ni Amara, agad nitong itinataas ang ulo at marahang humuhuni. Hindi iyon huni ng isang mabangis na mandaragit, kundi tila isang pasasalamat mula sa pusong marunong ding kumilala ng kabutihan. Napangiti si Amara. Malakas ka na, sabi niya habang pinagmamasdan ng agila. Kaunti na lang at makakalipad ka na muli. Tahimik lamang itong tumingin sa kanya, wari na uunawaan ang bawat salitang kanyang sinasabi. Samantala, kumalat sa buong baryo ang balitang may malaking agila sa bahay ni Amara. Marami ang nagtungo roon upang makita ito. May mga batang namangha sa laki ng ibon. May mga matatandang natakot, at mayroon ding mga taong nagduda. Isa na rito si Mang Selo, isang mangangahoy. Amara, sabi niya, hindi pangkaraniwan ang agilang iyan. Baka may dala iyang kamalasan. Ngumiti lamang si Amara. Wala pa naman siyang sinasaktan. Ngayon lang, tugon ni Mang Selo. Pero paano kung bumalik ang bangis niyan? Kung tinulungan mo ang isang nilalang ng buong puso, hindi lahat ay sasagot ng kasamaan. Napailing si Mang Selo. Hindi siya kumbinsido. Ngunit wala siyang nagawa. Kinagabihan, habang mahimbing nang natutulog ang buong baryo, isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan sa paligid ng kubo ni Amara. Nagising siya. Narinig niyang tila may kakaibang ingay sa labas. Mabilis niyang sinindihan ang lampara at lumabas. Nagulat siya nang makita ang agila. Nakatayo ito sa labas ng kulungan. Hindi niya alam kung paano ito nakalabas. Ngunit sa halip na tumakas, nakatingala lamang ito sa kalangitan.
Kasabay nito ang paglitaw ng napakaliwanag na buwan. Biglang umalingaw-ngaw ang malakas nitong huni. Napakalakas, napakalalim. Tila may tinatawag. Makalipas ang ilang sandali ay may 3 agila ang lumipad sa kalangitan. Umikot ang mga ito sa ibabaw ng kubo bago muling naglaho sa dilim ng gabi. Nang sandaling iyon ay nakaramdam si Amara ng kakaibang pangingilabot. Hindi ordinaryong ibon ang kanyang inampon. Kinabukasan ay nagtungo siya sa pinakamatandang naninirahan sa baryo. Si Lolo Isko. Kilalang kilala ang matanda sa kanyang malawak na kaalaman tungkol sa kagubatan. Matagal nitong pinagmasdan ng agila, pagkaraan ay bumuntong hininga siya. Maraming taon na ang nakalipas. May alamat tungkol sa mga agila ng kabundukan. Tahimik na nakinig si Amara. Ayon sa matatanda, may isang angkan ng mga agilang nagbabantay sa kagubatang ito. Hindi sila basta-bastang lumalapit sa tao. Kapag may isa sa kanila ang nasugatan, nangangahulugan itong may malaking panganib na darating. Napakunot ang noo ni Amara. Panganib? Tumango si Lolo Isko. At kung sino man ang magligtas sa isa sa kanila, hindi na basta tao ang turing ng mga agila ron. Lalagyan kanila ng kanilang tiwala at poprotektahan kanila habang buhay. Tahimik si Amara. Hindi siya lubos na naniniwala sa alamat. Ngunit naalala niya ang 3 agilang lumipad noong gabi. Hindi iyon maaaring nagkataon lamang. Samantala, sa kabilang bahagi ng kagubatan ay nagtipon ang 5 armadong lalaki. Pinamumunuan sila ni Arturo, isang kilalang ilegal na mangangaso ng maiilap na hayop. Inilapag niya ang isang lumang larawan sa ibabaw ng mesa. Iyon ang larawan ng agilang inaalagaan ni Amara. Sigurado na ako. Iyan ang nawawalang agilang ginto. Napakalaki ng halaga niyan. Kapag nahuli natin, yayaman tayong lahat. Ngumiti ang kanyang mga kasamahan. Pero nasa bahay ng isang babae. Lalong madali. Malamig ang ngiti ni Arturo. Hindi. Hindi natin mamaliitin ang babaeng iyon. Kung nagawa niyang paamuin ang isang mabangis na agila, siguradong matapang siya. Pero kahit gaano pa siya katapang, hindi niya tayo mapipigilan. Tahimik na nagtawanan ang grupo habang inihahanda ang kanilang mga bitag, lubid at mga armas. Hindi nila alam na mula sa itaas ng isang matayog na puno ay may isang pares ng matatalim na matang nakamasid sa bawat kilos nila. Isa itong malaking agila at sa isang malakas na pagaspas ng mga pakpak nito, mabilis itong lumipad patungo sa direksyon ng kubo ni Amara. May dala itong babala at hindi magtatagal magsisimula na ang tunay na pagsubok sa pagitan ng kabutihan at kasakiman. Madaling araw pa lamang ay gising na si Amara. Tulad ng nakagawian, nagsalok siya ng malinis na tubig mula sa batis at nagdala ng sariwang isda para sa agilang kanyang inaalagaan. Paglapit niya sa kulungan, napansin niyang kakaiba ang kilos ng ibon. Hindi ito kumain. Sa halip ay nakatingin lamang ito sa masukal na bahagi ng kagubatan. Bahagyang nakabuka ang mga pakpak nito at tila handang lumaban anumang oras. May nararamdaman ka ba? Mahinang tanong ni Amara. Biglang humuni ang agila, mahaba at malalim. Napalingon si Amara sa direksyong tinititigan nito. Ngunit wala siyang nakitang tao. Ang mga puno lamang ang marahang sumasayaw sa ihip ng hangin. Hindi niya alam na may 5 lalaking nagkukubli sa likod ng makakapal na damo. Sila ang pangkat ni Arturo. Tahimik nilang minamasdan ang bawat kilos ni Amara. Iyan nga ang agilang ginto, bulong ng isa. Mas maganda kung buhay natin itong mahuhuli. Umiling si Arturo. Huwag muna. Pag-aralan muna natin ang babae. Lumipas ang buong araw na hindi umaalis ang mga mangangaso sa paligid. Napansin ni Arturo na hindi kailanman pinabayaan ni Amara ang agila. Kapag ito'y pinapakain, siya mismo ang naghahain. Kapag nililinis ang sugat, siya mismo ang gumagamot. Kapag nagpapahinga ang ibon, tahimik lamang siyang nagbabantay.
Napangisi si Arturo. Mahina ang babae. Nagmamalasakit. Iyan ang magiging kahinaan niya. Kinagabihan, habang mahimbing na ang karamihan sa baryo, lihim na lumapit ang mga mangangaso sa kubo. Dahan-dahan silang gumapang upang hindi marinig. Ngunit bago pa sila makalapit sa kulungan, ay biglang nagmulat ng mata ang agila. Isang malakas na huni ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nagising si Amara. Mabilis niyang sinindihan ang lampara at lumabas. "Sino kayo?" Walang sumagot. Nagtago agad ang mga mangangaso sa likod ng mga puno. Tahimik ang paligid, ngunit alam ni Amara na may tao sa labas. Kinuha niya ang isang sulo at dahan-dahang nilibot ang bakuran. May nakita siyang bakas ng mga paa sa maputik na lupa. Napakunot ang kanyang noo. "Hindi ito sa akin." Lalong naging maingat si Amara. Kinabukasan ay nagtungo siya kay Lolo Isko. "Ibig sabihin ba nito ay may naghahanap sa agila?" Malungkot na tumango ang matanda. "Oo, at malamang ay hindi sila mabubuting tao. May mga mangangaso na handang pumatay para lamang kumita. Kapag nalaman nilang nasa iyo ang agila, hindi sila basta susuko." Tahimik na napaisip si Amara. Kung ganoon, kailangan ko siyang protektahan. Pag-uwi niya ay agad niyang inayos ang paligid ng kubo. Naglagay siya ng mga kampanang yari sa kawayan sa iba't ibang bahagi ng bakuran. Kapag may taong dadaan sa gabi, tiyak na tutunog ang mga ito. Naglatag din siya ng mga tuyong dahon sa mga daanang maaaring gamitin ng sino mang magnanais pumasok ng palihim. Bagamat simple ang mga ito, sapat na upang magsilbing babala. Pinagmasdan siya ng agila habang ginagawa niya ang lahat. Lumapit ito at marahang idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Napangiti si Amara. "Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan." Samantala, nagtipon muli ang pangkat ni Arturo sa kanilang taguan. "Nakita ninyo?" sabi niya. "Hindi magiging madali. Handa ang babae. Tayo na lang ang magpapatalino." Naglabas siya ng isang supot ng pulbos. "Ano yan?" tanong ng isa. "Pampatulog. Ihahalo natin sa karne. Kapag nakatulog ang agila, saka natin kukunin." Napangiti ang kanyang mga kasamahan. Akala nila ay perpekto na ang kanilang plano. Pagsapit ng gabi, muling lumapit ang mga mangangaso sa kubo. Inihagis nila ang karne sa loob ng bakuran. Tahimik silang naghintay, ngunit hindi ito ginalaw ng agila. Sa halip ay sininghot lamang nito ang pagkain bago itinulak palayo gamit ang matalim nitong tuka. Parang alam nitong may masamang balak ang mga taong nag-iwan nito. Napailing si Arturo. Matalino ang hayop. Kung ganoon, napatingin siya sa kubo ni Amara. Ang babae na mismo ang ating gagamitin. Habang sinasabi niya iyon, hindi niya napansin ang tatlong malalaking agila na paikot-ikot sa kalangitan. Tahimik silang nagmamasid at tila naghihintay lamang ng tamang sandali upang ipagtanggol ang kanilang kasamahan at ang babaeng nagligtas dito. Lumipas ang ilang araw na puno ng pag-iingat. Hindi na muling nakatulog ng mahimbing si Amara. Tuwing sasapit ang gabi, lagi niyang sinusuri ang paligid ng kanyang kubo. Alam niyang hindi pa sumusuko ang mga taong nagtatangkang kunin ang agilang kanyang inalagaan. Samantala, tuluyan nang naghilom ang sugat ng agila. Isang umaga, maingat nitong ibinuka ang dalawang malalaking pakpak. Marahang pumailan lang ito sa hangin, saka muling lumapag sa harap ni Amara. Napangiti ang dalaga. "Salamat sa Diyos, kaya mo nang lumipad." Muling humuni ang agila na tila ba nagpapahayag ng pasasalamat. Hindi na ito ang dating mahina at duguang ibon na kanyang natagpuan sa kagubatan. Bumalik na ang tindig nitong marangal at matapang. Ngunit sa halip na lumipad palayo, nanatili ito sa tabi ni Amara. "Nais mo pa ring manatili?" tanong niya habang marahang hinahaplos ang makintab nitong balahibo. Tahimik lamang itong tumingin sa kanya.
Sa kabilang dako ng kagubatan, nagsisimula ng mawala ng pasensya si Arturo. "Isang buwan na tayong sumusunod sa kanila," galit niyang sigaw. "Hindi pa rin natin nakukuha ang agila." Lumapit ang isa niyang tauhan. "Kapitan, bakit hindi na lang natin dakpin ang babae?" Sandaling natahimik si Arturo bago ngumiti ng malamig. "Iyan mismo ang gagawin natin." Kinagabihan, habang mahimbing ang tulog ng buong baryo, palihim na pinalibutan ng 5 mangangaso ang kubo ni Amara. Bitbit nila ang mga lubid, lambat at mga armas. Tahimik silang gumapang papalapit. Ngunit biglang tumunog ang mga kampanang kawayan na inilagay ni Amara. Kling! 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 Agad siyang nagising. Kasabay nito ang malakas na huni ng agila. Lumabas si Amara habang tanga ng isang sulo. "Sino kayo?" Hindi na nagtago ang mga mangangaso. Lumabas si Arturo mula sa dilim. "Ibigay mo ang agila." "Hindi. Pag-aari namin iyan." Mariing umiling si Amara. Hindi siya pag-aari ni Numan. Nabubuhay siya ng malaya. Napangisi si Arturo. "Kung ayaw mong ibigay, huwag mo kaming sisihin." Iwinasiwas ng isa sa mga tauhan ang lambat patungo sa agila. Ngunit mabilis itong nakaiwas. Kasabay noon ang napakalakas na huni nito na umaling-ongaw sa buong kagubatan. Ilang saglit lamang ang lumipas. Mula sa kadiliman ay sunod-sunod na dumating ang malalaking agila. 1, 2, 3, 5, 10. Umiikot ang mga ito sa himpapawid habang malalakas na humuhuni. Nanlaki ang mga mata ng mga mangangaso. Ang dami nila! Biglang sumisid ang isang agila at tinamaan ng pakpak ang hawak na baril ng isang tauhan ni Arturo. Nalaglag ito sa lupa. Isa pang agila ang mabilis na lumipad sa ibabaw nila. Napaatras ang mga lalaki sa matinding takot. "Umalis tayo!" Ngunit huli na. Napapalibutan na sila ng mga agila. Hindi sila inatake upang patayin. Sa halip, paulit-ulit silang tinatakot hanggang sa mawalan sila ng lakas ng loob. Nabitawan nila ang kanilang mga sandata. Takot na takot silang tumakbo palabas ng kagubatan. Naiwan si Arturo. Nanginginig siyang napatingin kay Amara. Hindi pa ito ang katapusan. Mabilis siyang tumakas bago pa siya maabutan ng mga agila. Unti-unting naging tahimik ang paligid. Isa-isang lumapag ang mga agila sa mga sanga ng puno. Ang sugatang agilang inalagaan ni Amara ay lumapit sa kanya. Marahan itong idinikit ang ulo sa kanyang balikat. Napaluha si Amara. "Hindi ko kayo tinulungan para suklian ninyo ako. Ginawa ko iyon dahil tama." Sa sandaling iyon, lahat ng agila ay sabay-sabay na humuni. Tila kinikilala nila si Amara bilang isang taong mapagkakatiwalaan. Mula sa malayo, tahimik na pinagmamasdan ni Lolo Isko ang pangyayari. Ngumiti siya. Nagkatotoo ang alamat. Tinanggap na siya ng mga tagapagbantay ng kabundukan. Ngunit hindi pa alam ni Amara na ang pagkatalo ni Arturo ay simula pa lamang. May mas makapangyarihang tao ang nasa likod ng pangangaso sa agilang ginto. At handa itong gumamit ng salapi, impluwensya at tahas upang makuha ang pambihirang ibon. Ilang araw ang lumipas matapos itaboy ng mga agila ang pangkat ni Arturo. Muling naging payapa ang baryo, ngunit alam ni Amara na pansamantala lamang ang katahimikang iyon. Sa tuwing sisikat ang araw, napapansin niyang mas marami ng agila ang lumilipad sa ibabaw ng kagubatan. Tila binabantayan nila ang bawat sulok ng kabundukan. Lalong tumibay ang samahan ni Amara at ng agilang ginto. Bagamat kaya na nitong lumipad ng malayo, palagi pa rin itong bumabalik sa kanyang kubo bago lumubog ang araw. Para bang itinuring na rin siya nitong pamilya. Samantala, sa isang malaking mansyon sa kalapit na bayan, nakaupo ang isang mayamang negosyanteng nagngangalang Don Ramiro Villanueva. Kilala siya ng marami bilang matagumpay na negosyante at mapagbigay sa publiko.
Ngunit sa likod ng kanyang magandang reputasyon ay may madilim siyang lihim. Isa siya sa pinakamalaking nagbebenta ng mga bihira at ilegal na maiilap na hayop sa iba't ibang bansa. Sa kanyang opisina ay nakatayo si Arturo, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. "Nabigo ka," malamig na sabi ni Don Ramiro. "Pasensya na po, Don. Hindi sapat ang paghingi mo ng tawad." Napayuko lalo si Arturo. Ang agilang ginto ang pinakamahalagang hayop na hinahanap natin sa loob ng maraming taon. Kapag nakuha natin iyon, daan-daang milyong piso ang kikitain natin. Tahimik ang silid. Maya-maya ay tumayo si Don Ramiro at lumapit sa malaking bintana. "Kung hindi makuha sa dahas, kunin sa panlilin lang," napatingin si Arturo. "Ano po ang gusto ninyong gawin?" Ngumiti ang matandang negosyante. "Alamin mo ang kahinaan ng babaeng iyon." Kinabukasan, isang karwaheng hinihila ng kabayo ang huminto sa harap ng kubo ni Amara. Bumaba rito ang isang lalaking maayos ang kasuotan. Ngumiti ito. "Magandang umaga. Ako si Ernesto. Nanggaling ako sa bayan. Ano po ang maitutulong ko?" Magalang na tanong ni Amara. "Narinig naming mahusay kang manggamot gamit ang mga halamang gubat." "May sakit ang aking amo. Maari ba kitang anyayahang sumama sa amin?" Nag-alinlangan si Amara. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit likas sa kanya ang pagtulong. Kung totoong may nangangailangan ng lunas, hindi niya kayang tumanggi. "Sige, sandali lamang at maghahanda ako." Tahimik na nakamasid ang agilang ginto mula sa sanga ng punong mangga. Hindi ito mapakali. Paulit-ulit itong humuhuni na tila may nais ipabatid. Ngunit hindi iyon napansin ni Amara. Habang papunta sila sa bayan, napansin niyang hindi sila dumaraan sa pangunahing daan. "Hindi ba sa bayan tayo pupunta?" tanong niya. Ngumiti si Ernesto. "Mas malapit po rito." Ngunit makalipas ang ilang minuto ay huminto ang karwahe sa isang lumang bodega. Napakunot ang noo ni Amara. "Nasaan ang may sakit?" Biglang lumabas sina Arturo at 3 pang lalaki mula sa loob. Napaatras si Amara. "Kayo?" Napangisi si Arturo. "Walang may sakit. Ikaw ang kailangan namin." Bago pa makatakbo si Amara ay mabilis siyang pinalibutan ng mga lalaki. Ngunit bago pa siya nila mahawakan, isang napakalakas na huni ang umaling-awngaw sa himpapawid. Lahat sila ay napatingala. Mula sa kalangitan ay mabilis na sumisid ang agilang ginto. Kasunod nito ang 6 pang malalaking agila. Tinamaan ng matitinding pagaspas ng pakpak ang mga mangangaso. Nagkagulo ang lahat. "Takbo!" sigaw ni Ernesto. Ngunit huli na. Tinuklaw ng isang agila ang lubid na hawak ng mga lalaki. Ang isa naman ay mabilis na sumagpang sa sombrero ni Arturo. Napaatras silang lahat sa matinding takot. Samantala, sinamantala ni Amara ang kaguluhan upang makatakbo palayo. Nang makalayo siya ay huminto siya at napayakap sa agilang ginto nang ito'y lumapag sa kanyang harapan. "Salamat. Kung hindi dahil sa iyo..." Hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Marahan lamang siyang tinitigan ng agila. Mula sa malayo ay pinagmamasdan sila ni Don Ramiro gamit ang isang teleskopyo. Hindi siya galit. Sa halip ay ngumiti siya. "Kahanga-hanga. Hindi lamang pala isang ibon ang kalaban natin. Ngunit tandaan mo, Amara, habang pinoprotektahan mo ang agila, mas inilalagay mo sa panganib ang iyong sarili." Unti-unti siyang tumalikod. May bago na naman siyang binubuong plano, at sa pagkakataong ito, hindi lamang ang agilang ginto ang kanyang pakay. Pati si Amara ay nais na niyang bihagin. Nagbalik si Amara sa kanyang kubo na mabigat ang dibdib matapos ang tangkang pagdukot sa kanya. Hindi pa rin maalis sa kanyang isip ang mga salitang binitiwan ni Arturo at ang malamig na tingin ng lalaking nasa likod ng kanilang mga plano. Ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya, hindi na lamang ang agilang ginto ang kanilang hinahabol.
kasama na rin siya sa kanilang target. Nang gabing iyon, hindi siya nakatulog. Nakaupo lamang siya sa labas ng kubo habang pinagmamasdan ang maliwanag na buwan. Sa tabi niya ay nakadapo ang agilang ginto, tahimik ngunit laging nakabantay. Marahang hinaplos ni Amara ang makintab nitong balahibo. "Hindi ko alam kung bakit napakahalaga mo sa kanila," bulong niya. "Pero hanggat kaya ko, hindi kita pababayaan." Tila nauunawaan ng agila ang kanyang sinabi. Marahan itong humuni at yumuko, wari nagpapasalamat. Kinabukasan, muling dumalaw si Lolo Isko. Pagkakita pa lamang niya sa agilang ginto, ay napabuntong hininga siya. "Amara," seryoso niyang wika, "panahon na upang malaman mo ang buong katotohanan." Tahimik na naupo ang dalaga. Maraming taon na ang nakalipas, simula ng matanda. Ang kabundukang ito ay pinangangalagaan ng isang angkan ng mga agilang ginto. Hindi sila karaniwang mga ibon. Sila ang mga tagapagbantay ng kagubatan. Kapag may mga taong sumisira sa kalikasan o pumapatay ng walang awa sa mga hayop, sila ang unang nakapapansin. Napatingin si Amara sa agila. "Ibig bang sabihin, kaya nila akong iniligtas dahil bahagi sila ng alamat?" Tumango si Lolo Isko. "Hindi lamang iyon. Ang agilang iniligtas mo ang pinuno ng kanilang pangkat." Nanlaki ang mga mata ni Amara. "Pinuno? Oo. Kapag siya ang nawala, maaaring magkalat ang mga agila at mawalan ng tagapagbantay ang buong kagubatan." Tahimik na napaisip si Amara. Ngayon niya lubos na naunawaan kung bakit handang gawin ng mga agila ang lahat upang iligtas ang kanilang pinuno. Samantala, sa mansyon ni Don Ramiro ay nagtitipon ang ilang maimpluwensyang negosyante. Sa ibabaw ng mesa ay nakalatag ang mga mapa ng kabundukan. "Kapag nakuha natin ang kagubatang iyon," sabi ni Don Ramiro, "maaari na nating putulin ang mga puno at magmina ng ginto. Tiyak na napakalaki ng ating kikitain." Isa sa mga negosyante ang nagtanong, "Paano ang mga agila?" Malamig ang ngiti ni Don Ramiro. "Kapag wala na ang kanilang pinuno, madali na silang mawawala. Hindi na sila magiging hadlang." Tahimik na nagkatinginan ang lahat. Ngayon lamang nila naunawaan na hindi lamang ang agilang ginto ang nais ni Don Ramiro. Pati ang buong kagubatan ay nais niyang angkinin. Habang papalubog ang araw, biglang dumating ang isang batang pastol sa kubo ni Amara. Hingal na hingal ito. "Ate Amara, ano iyon?" "May mga taong pumuputol ng mga puno sa kabilang bahagi ng bundok. May dala silang mga makina." Hindi na nagdalawang isip si Amara. Kasama ang agilang ginto, dali-dali siyang nagtungo sa lugar. Pagdating nila ay bumungad ang malagim na tanawin. Isa-isang bumabagsak ang matatandang puno. Nagkakagulo ang mga ibon at iba pang hayop na nawawala ng tirahan. Naluha si Amara. "Tama na!" sigaw niya. Lumingon ang mga manggagawa. "Huwag ninyong sirain ang kagubatan!" Ngunit bago pa sila makasagot, isang lalaki ang lumabas mula sa malaking sasakyan. Si Don Ramiro. Ngumiti siya habang nakatingin kay Amara. "Sa wakas ay nagkita rin tayo." "Ikaw pala ang babaeng nagtatago sa agilang ginto." Matatag na tumayo si Amara. "Hindi ko siya itinatago. Pinoprotektahan ko lamang siya. At ang kagubatang ito," napahalakhak si Don Ramiro. "Ang kagubatan ay para sa mga taong marunong kumita. Hindi para sa mga taong katulad mo." Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Amara. "Hindi mabibili ang kalikasan. Hindi rin ang buhay." Saglit na natahimik si Don Ramiro. Pagkatapos ay malamig siyang ngumiti. "Kung ganoon, magkikita tayong muli." Sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis. Ngunit bago ito tuluyang mawala ay nag-iwan siya ng isang babala. "Sa susunod nating pagkikita, hindi na ako makikipag-usap." Tahimik na pinagmasdan ni Amara ang papalayong sasakyan.
Alam niyang nagsimula na ang mas malaking laban. Hindi na lamang ito tungkol sa agilang ginto. Ito ay laban para sa buong kagubatan, sa mga hayop na naninirahan dito, at sa kinabukasan ng kanilang baryo. At sa kailaliman ng kagubatan, unti-unting nagtitipon ang 12-dosenang agila, handang tumugon sa nalalapit na panganib. Nagmistulang mabigat ang bawat araw matapos ang unang pagkikita ni na Amara at Don Ramiro. Hindi na maalis sa kanyang isipan ang mga binitiwang salita ng negosyante. Alam niyang hindi ito basta nananakot. Isa itong taong sanay na makuha ang anumang nais nito, kahit may masaktan o mawala ng buhay. Sa kabilang banda, lalong naging mapagmatsyag ang agilang ginto. Tuwing madaling araw, lumilipad ito sa ibabaw ng kagubatan at bumabalik lamang kapag nakasisiguro itong ligtas ang paligid. Napansin din ng mga taga-baryo ang kakaibang kilos ng mga agila. Hindi na lamang isa o dalawa ang nakikitang lumilipad sa himpapawid. Halos araw-araw ay may mga pangkat ng mga agilang umiikot sa kabundukan na tila may binabantayan. Isang umaga, ipinatawag ni Amara ang mga pinuno ng baryo. Nagtipon sila sa ilalim ng matandang punong balete. Naroon si Lolo Isko, Mang Selo, Aling Rosa at halos lahat ng mga magsasaka. Huminga ng malalim si Amara bago nagsalita. Mga kababayan, may malaking panganib na kinakaharap ang ating kagubatan. Tahimik na nakinig ang lahat. Ipinaplano ni Don Ramiro na putulin ang ating mga puno at hukayin ang kabundukan. Nagkatinginan ang mga tao. Kapag nangyari iyon, pagpapatuloy ni Amara, matutuyo ang ating mga bukirin, mawawala ang mga hayop, at pati ang ating mga ilog ay maaaring matuyo. Tumayo si Mang Selo. Noong una, hindi kita pinaniwalaan. Ngunit nakita ko ang mga taong may dalang makina. Tama ka. Isa-isa ring nagsalita ang iba. Hindi natin pwedeng pabayaan ang kagubatan. Diyan nanggagaling ang ating kabuhayan. Dapat natin itong ipaglaban. Napangiti si Amara. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nag-iisa. Samantala, sa mansyon ni Don Ramiro, isang malaking pagpupulong ang isinasagawa. Nakahanda na ba ang mga permit? Tanong niya. Opo, sagot ng kanyang abogado. May ilan pa ring tumututol. Malamig ang ngiti ni Don Ramiro. Kung ayaw nilang pumayag, bilhin ninyo. Kung hindi mabibili, takutin ninyo. Tahimik na tumango ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay lumapit si Arturo. Don, lumalakas ang loob ng mga taga-baryo. May plano ba tayo? Tumawa si Don Ramiro. Oo. Sunugin ninyo ang kanilang mga pananim. Kapag nawalan sila ng kabuhayan, sila mismo ang aalis. Pagsapit ng gabi, palihim na nagtungo ang ilang tauhan ni Don Ramiro sa mga bukirin. May dala silang mga sulo. Ngunit bago pa nila maisagawa ang kanilang balak ay biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kasunod nito ang sunod-sunod na malalakas na huni ng mga agila. Mula sa itaas ay mabilis na sumisid ang mga ito. Nagkagulo ang mga tauhan. Ang iba ay nabitawan ang kanilang mga sulo. Ang iba naman ay tumakbo sa takot. Nagising ang mga taga-baryo dahil sa ingay. Paglabas nila ng kanilang mga bahay ay nakita nilang nagsisitakbuhan ang mga hindi kilalang lalaki. Ninakawan tayo! Sigaw ng isa. Habulin sila! Nagtulong-tulong ang mga lalaki sa baryo. Hindi nagtagal ay nahuli nila ang dalawa sa mga tauhan ni Don Ramiro. Nang siyasatin ang kanilang mga dala, natagpuan ang mga bote ng gasolina, posporo at mga kasulatan tungkol sa planong pagsunog ng bukirin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Totoo pala ang sinabi ni Amara. Kinabukasan, dumating ang mga pulis upang arestuhin ang dalawang nahuling tauhan. Ngunit bago sila isakay sa sasakyan, napatingin ang isa sa kanila kay Amara. Hindi kayo titigilan ni Don Ramiro? Hindi lang kagubatan ang gusto niya.
May nakatago sa bundok na higit na mahalaga. Napakunot ang noo ni Amara. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi na ito nakasagot. Isinakay na siya ng mga pulis. Maghapon na pinag-isipan ni Amara ang sinabi ng lalaki. Pagsapit ng dapit hapon, lumapit sa kanya ang agilang ginto. Marahan nitong hinila ang laylayan ng kanyang damit gamit ang tuka. Ano iyon? Lumipad ang agila patungo sa kailaliman ng kagubatan. Huminto ito at muling humuni na tila inaanyayahan siyang sumunod. Huminga ng malalim si Amara. May kutob siyang ang agila ay may nais ipakita. Isang lihim na matagal nang nakatago sa kabundukan. Hindi niya alam na ang lihim na iyon ang tunay na dahilan kung bakit handang gawin ni Don Ramiro ang lahat. Kahit sirain pa ang buong kagubatan. Maagang nagising si Amara kinabukasan. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit naghihintay na sa labas ng kanyang kubo ang agilang ginto. Nakatingin ito sa direksyon ng pinakamataas na bahagi ng kabundukan, na para bang may mahalagang nais ipakita. Suot ang kanyang simpleng damit at dala ang kaunting pagkain, tubig at mga halamang gamot. Sumunod si Amara sa agila. Tahimik silang naglakbay sa makakapal na kagubatan. Habang papalalim sila, napansin niyang lalong nagiging sariwa ang hangin. Mas malalaki ang mga puno at mas marami ang mga hayop na malayang gumagala. Wala ni isang bakas ng pagtutroso o pangangaso. Pagkaraan ng ilang oras na paglalakad, huminto ang agilang ginto sa harap ng isang napakalaking talon. Nagulat si Amara. Hindi pa niya kailanman nakita ang lugar na iyon. Malinaw ang tubig at kumikislap sa sikat ng araw. Biglang lumipad ang agila patungo sa likod ng bumabagsak na tubig. Napakunot ang noo ni Amara. May daraanan pala roon. Dahan-dahan siyang sumunod. Sa likod ng talon ay may isang makitid na lagusan. Nang makatawid siya, bumungad sa kanya ang isang napakagandang lambak. Napapalibutan ito ng matatayog na puno at makukulay na bulaklak. May malinis na lawa sa gitna at 12-dosenang agilang ginto ang malayang lumilipad sa kalangitan. Napahinto si Amara. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Isa pala itong lihim na tahanan ng mga agila. Habang nakamasid siya, isa-isang lumapag ang matatandang agila sa harap niya. Ang pinakamalaki sa kanila ay may mapuputing balahibo sa ulo at matatalim na gintong mata. Lumapit ito kay Amara. Hindi ito nagpakita ng anumang bangis. Sa halip, marahan nitong iniyuko ang ulo bilang paggalang. Kasunod nito ay ginawa rin iyon ng iba pang mga agila. Napaluha si Amara. Hindi niya inaasahang tatanggapin siya ng mga ito. Parang kinikilala nila ang kabutihang ipinakita niya sa kanilang pinuno. Maya-maya ay lumapit ang agilang ginto at marahang hinaplos ng tuka ang balikat ni Amara. Napangiti siya. Salamat sa inyong pagtitiwala. Sa kabilang dako, hindi mapakali si Don Ramiro. Dumating ang isa niyang tauhan. Don, may balita po kami. Ano iyon? May nakita kaming sinaunang mapa sa lumang silid-aklatan. Ipinakita nito ang lumang pergamino. Nakapinta rito ang kabundukan at isang lihim na lambak. Nagliliwanag ang mga mata ni Don Ramiro. Iyan na nga. Ang lambak na matagal ko nang hinahanap. Kapag nakuha natin ang lugar na iyan, tayo ang magiging pinakamayaman sa buong bansa. Napatingin si Arturo sa mapa. Ano po ba talaga ang mayroon doon? Mahinang ngumiti si Don Ramiro. Ayon sa alamat, may bukal doon na hindi natutuyo at mga bihirang halamang may napakalaking halaga. At ang mga agilang ginto ang tanging tagapagbantay nito. Tahimik ang buong silid. Maghanda kayo. Sa pagkakataong ito, sasalakayin natin ang lambak. Samantala, habang papauwi na si Amara, napansin niyang tila may kakaibang katahimikan sa kagubatan. Wala ang mga karaniwang huni ng mga ibon. Biglang lumipad pababa ang isang batang agila. Paulit-ulit itong humuhuni habang nakatingin sa gawing timog ng kabundukan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating ang isa pang agila.
Pagkatapos ay isa pa. Lahat sila ay tila nagbababala. Napatingin si Amara sa agilang ginto. Ano ang nangyayari? Bigla itong pumailan lang sa himpapawid at malakas na humuni. Mula sa iba't ibang bahagi ng kagubatan ay nagsidatingan ang napakaraming agila. Parang naghahanda sila sa nalalapit na digmaan. Sa ibaba naman ng bundok, unti-unti nang umaakyat ang convoy ng mga sasakyan ni Don Ramiro. Kasama niya ang maraming armadong tauhan, mga makinang pamutol ng puno at mabibigat na kagamitan. Nagsisimula na ang pinakamapanganib na laban. At alam ni Amara na hindi na lamang niya ipinaglalaban ang isang agila. Ipinaglalaban na niya ngayon ang lihim na lambak, ang buong kagubatan at ang tahanan ng lahat ng agilang ginto. Madilim pa ang kalangitan nang marinig ni Amara ang sunod-sunod na malalakas na huni ng mga agilang ginto. Hindi iyon karaniwang pagtawag sa isa't isa. Isa iyong babala na may malaking panganib na paparating. Mabilis siyang lumabas ng kubo. Sa itaas ng kabundukan ay paikot-ikot ang napakaraming agila. Ang iba ay mabilis na lumilipad patungo sa lihim na lambak, habang ang iba naman ay nagmamatsyag sa paanan ng bundok. Napabuntong hininga si Amara. Dumating na sila, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang tinawag sina Lolo Isko, Mang Selo at ang iba pang mga taga-baryo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay nagtipon ang mga kalalakihan at kababaihan ng baryo sa liwasan. Ikinuwento ni Amara ang nalaman niya tungkol sa lihim na lambak at sa balak ni Don Ramiro na sirain ito. Tahimik ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumayo si Mang Selo. Ang kagubatang iyan ang bumuhay sa ating mga ninuno. Hindi natin hahayaang sirain iyon. Sumang-ayon ang lahat. Bitbit ang kanilang mga kagamitan, lubid at mga kariton, sabay-sabay silang nagtungo sa kabundukan. Hindi sila armado ng baril. Ang dala nila ay katapangan at pagkakaisa. Samantala, narating na ni Don Ramiro at ng kanyang mga tauhan ang paanan ng lihim na lambak. Kasama nila ang mga bulldozer, chainsaw at iba pang mabibigat na makina. Tanggalin ang lahat ng haharang, utos ni Don Ramiro. Kapag nakuha natin ang bukal at ang mga bihirang halaman, wala nang makapipigil sa ating yumaman. Magsisimula na sanang umandar ang mga makina nang biglang umalingaw-ngaw ang napakalakas na huni ng agilang ginto. Kasunod nito ay lumipad ang 12-dosenang mga agila mula sa himpapawid. Pinagmasdan sila ng mga tauhan ni Don Ramiro nang may takot. Napakarami nila! Sigaw ng isa. Ngunit hindi natinag si Don Ramiro. Ipagpatuloy ninyo! Biglang umandar ang unang bulldozer. Ngunit bago pa ito makalapit sa mga puno, ay mabilis na sumisid ang ilang agila. Hindi nila sinaktan ang mga tao. Sa halip, tinuklaw nila ang mga kable at sinira ang ilang bahagi ng makina. Napahinto ito. Kasunod nito ay bumuhos ang malakas na ulan. Umihip ang napakalakas na hangin. Naging maputik ang daan. Isa-isang naipit sa putikan ang mabibigat na sasakyan. Ilabas ninyo! Sigaw ni Arturo. Ngunit lalong lumubog ang mga gulong. Sa sandaling iyon ay dumating si Amara kasama ang buong baryo. Humarap siya kay Don Ramiro. Tama na! Wala kang karapatang sirain ang kagubatang ito. Napangisi ang negosyante. At sino ang pipigil sa akin? Kayo? Tumayo sa tabi ni Amara ang mga taga-baryo. Hindi lang kami. Sabay-sabay na humuni ang mga agilang ginto. Puno ng kalangitan ang kanilang paglipad. Para bang ang buong kagubatan ay nakikiisa sa pagtatanggol sa kanilang tahanan. Napatingala ang mga tauhan ni Don Ramiro. Isa-isa silang nanghina ang loob. Sa gitna ng kaguluhan ay lumapit si Arturo kay Don Ramiro. Don, hindi na natin kaya. Umalis na tayo. Ngunit nagmatigas ang negosyante. Hindi! Hindi ako uurong. Bigla niyang hinablot ang isang baril mula sa kanyang tauhan.
Itinutok niya ito sa agilang ginto. Nang mapansin iyon ni Amara ay mabilis siyang tumakbo. Huwag! Pumutok ang baril. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay mabilis na sumisid ang agilang ginto at naitulak si Amara palayo. Ang bala ay tumama sa isang malaking bato. Bumalik ang alingaw-ngaw sa buong lambak. Kasunod nito ay gumuho ang isang bahagi ng bangin. Nataranta ang mga tauhan ni Don Ramiro. Takbo! Sigawan nila. Nagunahan silang tumakas bago pa sila maabutan ng pagguho. Si Don Ramiro man ay napilitang iwan ang kanyang mga makina upang mailigtas ang sariling buhay. Tahimik na pinagmasdan ni Amara ang kanilang pag-alis. Alam niyang hindi pa ganap na tapos ang laban. Ngunit sa unang pagkakataon, umatras ang taong matagal nang naghahasik ng kasakiman. Sa tabi niya ay nakatayo ang agilang ginto. Bagamat pagod, matatag pa rin ang tindig nito. At sa pagsikat ng araw, tila ipinagdiriwang ng buong kagubatan ang kanilang munting tagumpay. Ngunit may isang huling pagsubok pang naghihintay. Isang laban na magpapasiya sa kinabukasan ng kagubatan at sa kapalaran nina Amara at ng agilang ginto. Makalipas ang magulong pangyayari sa lihim na lambak, muling binalot ng katahimikan ang kabundukan. Unti-unting lumabas sa kanilang mga pinagtataguan ang mga usa, unggoy, ibon at iba pang mga hayop. Muli nilang naramdaman ang kaligtasan sa kanilang tahanan. Ngunit alam ni Amara na hindi pa ganap na natatapos ang lahat. Hindi pa nahuhuli si Don Ramiro. Hindi pa siya napapanagot sa lahat ng pinsalang kanyang ginawa. Kinabukasan, dumating sa baryo ang mga pulis, mga opisyal ng pamahalaan, at mga kinatawan ng tanggapan ng pangangalaga sa kalikasan. Kasama nila ang ilang mamamahayag. May mga larawan at video na nakuhanan ng mga taga-baryo sa tangkang pagsira sa kagubatan. Naipasa rin sa mga awtoridad ang mga dokumentong naiwan sa isa sa mga sasakyan ni Don Ramiro. Laman ng mga ito ang mga lihim na kasunduan sa ilegal na pagputol ng mga puno, panghuhuli ng maiilap na hayop at planong pagmimina sa kabundukan. Hindi na nakapagtago ang negosyante. Sa tulong ng mga awtoridad, agad siyang inaresto kasama sina Arturo at ang iba pa niyang mga kasamahan. Habang isinasakay siya sa sasakyan ng pulisya, napatingin siya kay Amara. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit nanatiling kalmado ang dalaga. Ang kasakiman ay maaaring magtagumpay ng sandali. Ngunit ang katotohanan at kabutihan ay laging may huling salita. Tahimik na yumuko si Don Ramiro. Sa unang pagkakataon, wala na siyang naisagot. Lumipas ang ilang linggo. Ipinahayag ng pamahalaan na ang buong kabundukan at ang lihim na lambak ay gagawing isang protektadong santuwaryo ng mga maiilap na hayop. Mahigpit na ipinagbawal ang pangangaso, ilegal na pagtutroso at pagmimina sa lugar. Nagdiwang ang buong baryo, hindi lamang nila nailigtas ang kanilang tahanan, nailigtas din nila ang kinabukasan ng susunod na mga salinlahi. Isang umaga, muling nagtungo si Amara sa lihim na lambak. Tahimik niyang pinagmasdan ang malinaw na lawa at ang mga agilang ginto na malayang lumilipad sa bughaw na kalangitan. Lumapit sa kanya ang agilang ginto. Ganap ng magaling ang pakpak nito. Mas malakas na ito kaysa noon. Marahan nitong idinikit ang ulo sa balikat ni Amara, gaya ng lagi nitong ginagawa. Napangiti ang dalaga. Panahon na. Hindi na kita kailangang bantayan. Malaya ka nang lumipad saan mo man nais. Tahimik na tumingin sa kanya ang agila. Pagkatapos ay ibinuka nito ang malalaki nitong pakpak at pumailan lang sa himpapawid. Kasunod nito ay nagsiliparan din ang 12-dosenang mga agila. Umiikot sila sa kalangitan na tila nagpapaalam. Napuno ng luha ang mga mata ni Amara. Hindi siya nalungkot. Sa halip, napuno siya ng kasiyahan, sapagkat ang tunay na pagmamahal ay hindi nagkukulong. Ito ay marunong magpalaya. Makalipas ang ilang sandali,
Muling bumaba ang agilang ginto at inilapag sa harap ni Amara ang isang gintong balahibo. Kakaiba ang kinang nito sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit si Lolo Isko at marahang nagsalita. Yan ang pinakamataas na tanda ng pagtitiwala ng mga agilang ginto. Mula ngayon, kinikilala kanila bilang kanilang kaibigan at tagapagbantay. Napayuko si Amara. Hindi ko kailangan ng gantimpala. Ang makita silang malayang nabubuhay ay sapat na. Ngumiti si Lolo Isko. Iyan ang dahilan kung bakit ikaw ang kanilang pinili. Lumipas ang maraming taon, naging kilala ang kabundukan bilang isa sa mga pinakaligtas na tahanan ng mga agilang ginto at iba pang maiilap na hayop. Maraming kabataan ang bumibisita upang matuto ng kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan at sa tuwing may magtatanong kung paano nagsimula ang lahat, iisa ang kwentong isinasalaysay ng mga matatanda. Ang kwento ng isang simpleng babae na hindi natakot tumulong sa isang sugatang agila. Isang kabutihang ginawa ng walang hinihintay na kapalit. Isang kabutihang nagligtas hindi lamang sa isang buhay, kundi sa buong kagubatan. At tuwing lumilipad ang mga agilang ginto sa ibabaw ng kabundukan, naniniwala ang mga taga-baryo na binabantayan pa rin nila ang kanilang tahanan, kasama ang babaeng minsang nag-ampon at nagligtas sa kanilang pinuno. Wakas,